Pero kung lagi ka naman paghahanda sa pagharap sa Diyos ang ginawa mo at wala ka ng ginawang buhay dito sa mundong ito, nasakal na rin ang buhay mo. Marami pong mga ganyan eh. Bakit hindi pa po kayo mag-aral ng gusto niyong kurso? Matanda na ako. Mamamatay na ho ba kayo? Sana na may huwag pa. Di mag-aral pa kayo. Gusto niyo pala eh. Marami mga balo. Ba't di kayo mag-asawa uli, mami? Ay, wag na. Matanda na tayo. Di ba? Masama na meron ka man lamang masandalan kung nanonood ka ng romantic movie. May mag-abot man lang sa iyo ng salon pass kung sumasakit na yung likod. Yung iba kasi ay matanda na tayo. Ayaw na magplano. Ang iniisip na lang, malapit na tayong mamatay. Ba't hindi ko kayong magsimula ng isang negosyo? Matanda na tayo. Anong ibig sabihin doon? Hihiga na lang tayo, maghihintay na embalsamuhin dahil matanda ka na. Pag lagi ang iniisip mo kamatayan, no? Wala ka nang ma-accomplish sa buhay. Ang takot sa kamatayan ay pumipigil sa pagiging mabunga. No? Kaya, dapat hindi natin pinapayagan na hindi pa naman dumadating, natatakot na tayo, pati tuloy yung dapat ngayon ay nagagawa, hindi na nagagawa. Yung takot sa kamatayan ay nagpapaliit ng mundo. Sobrang pag-iisip sa kamatayan, sobrang paghahanda sa kabilang buhay, trying to earn points in the afterlife and missing the here and now. Hindi masamang paghandaan yung darating. Hindi masama na may points ka in heaven, pero nandito ka pa sa earth nilalagay ka pa dito ng Diyos, ibig sabihin may buhay ka rin dapat dito. Kasi kung doon ka na lang sa kabila, di dapat sumakabilang buhay ka na ngayon din. Kaya nakakawala yan ng mga kahulugan ng pangkasalukuyang buhay. Ang takot din po sa kamatayan, mga kapatid, ay nakakapagpatigas ng puso. Nakakapagpasama, kuminsan. Sa kagustuhan ng taong iligtas ang kanyang sariling buhay para hindi siya mamatay, kuminsan hindi na siya nagiging mabuti sa kapwa. Sa paniniguro na siya ay mananaig, na siya ay magiging secure, kuminsan ay nagiging masama sa kapwa ang tao. Si Abraham na lang at si Sarah, mayroong ganitong example sa Genesis 12:11-13. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Saray, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. So sa takot nitong si Abraham na mapatay, willing nang ipamigay ang asawa kung kanino na lang. Sabi baka sa kagustuhan nilang makuha ka, patayin ako. So sumama ka na lang, sabihin mo na lang na kapatid mo ako. So tuwang-tuwa siguro si Sarai, sabi ni Abraham, Sarai, napakaganda mo, napakangiti siguro siya. Sabi niya, sumama ka na lang sa kanila, di biglang nanimangot ang asawa. No? Dahil ipapamigay, huwag lang mapatay si asawa. Nakita niyo rin yung mga crack sa karakter ng mga tinatawag natin mga patriarchs. Yun po'y bago mamatay ang tao, naapektuhan na siya, kung papayag siya. Ngayon, habang namamatay at nag-aagaw buhay at namatay na nga, paano pa tayo na pagnanakawan ng kamatayan? Before and during. Ang kamatayan ay gumagambala, pumuputol sa buhay. Needless to say. Santiago 4:13-15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay niyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ano pong sinasabi dito? Huwag ipagyabang yung bukas, yung next week, yung next year, kasi hindi mo yan hawak. Maaring biglang maputo lang yung buhay at ikaw ay mahihiwalay sa mundo. Maiiba na ang lahat at ang mga plano mo ay nababaliwala. Hindi sinasabing huwag magplano. Hindi po sinasabing huwag mangalakal. Ang sinasabi lang, alalahanin mo na ang lahat ng yan pwedeng biglang-biglang maputol pag nabawian ka ng buhay sa panahong di mo naman inaasahan. Lagi mo nalang makikita, in the untimely death. Meron ba namang timely death? Lagi namang ganun Lagi sasabi mo, untimely demise. Siyempre, meron ba namang sabi kong ito nga talagang tamang-tamang mamatay na siya? Hindi naman natin gusto yon. Bakit nga po ba ayaw ng tao mamatay? Kasi ang buhay na ito lang, ang buhay na alam natin. Ito lang ang kilala natin. Kaya ayaw na ayaw mong umalis dito dahil hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yun ay kung hindi alam.
Kaya mas alam mo kung saan ka pupunta, mas lumuluwag ang lahat. Para kang isang palaka na ipinanganak sa balon, lumaki sa balon, nakakulong sa balon, ayaw mong lumabas doon dahil para sa iyo, yun na ang magandang daigdig. Yung pala meron pang napakalaking daigdig na nasa labas. Pag tinitingala mo yung bunganga ng balon, nakikita mo yung kaprasong langit, sa bilog ng balon, akala mo yun na ang buong-buong langit. Akala mo yun na ang lahat ng halaman sa mundo, yung konting lumot sa loob ng balon. Pero kung lumabas ka pala, higit na maganda pa. Yan po ang buhay natin ngayon. Nasa loob lang tayo ng isang balon, yung iba naman, ayaw nang umalis doon. Samantalang isang state lang yon, isang stage, isang phase of our life. And there is a great thing that awaits those who love God. Sabi, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ngayon, nahihiwalay tayo sa mundo. Yan ay isang pagnanakaw din, lalong-lalo at biglang-biglang napuputol ang ating pakikipag-ugnayan. Ang kamatayan ay pumuputol ng mga relasyon. Ang ating koneksyon sa kapwa ay naiiba, napuputol. Mangangaral Siyam, 5-6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Yan daw alam ng mga buhay na siya'y mamamatay. Pero pagpatay ka na, hindi mo na daw alam yun. Wala na siyang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Sinabi po yan ni Solomon. Kaya mga iba na pag naglilibing, naku, alam ko nakangiti ngayon dito si yung inilibing, pampaka-konsuelo lang yun ng mga nalulungkot, no? Pero ang sabi ni Ecclesiastes, wala na silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So hindi ka pwedeng ipagdasal ng mga namatay, no? Dadasalan mo yung namatay para ipagdasal ka rin. Iba na ang vibration noon, iba na yung consciousness, iba na yon. Hindi na yun yung ganito. Kaya sabi, wala na yon, nadi-disconnect. Marcos 12:25, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad ng mga anghel sa langit. Ibig sabihin, wala silang ganong uri ng passion. Wala silang interest. Wala silang romantic interest. Kaya yung mga namamatay, lalo't malungkot ang kamatayan sa mga pelikula, tapos babangon ng mga kaluluwa at maghahabulan na naman sila sa mga nyugan at mga humahalakhak sila. Fantasy lang yun para masaya ang ending, para kumita ang pelikula. Wala na daw na nag-aasawa pa uli sa kabilang buhay. Iba naman yun. Isang bagay na hindi natin unawa, pero hindi ibig sabihin ay walang kwenta. Ano pa po ang ginagawa ng kamatayan? Siyempre, pag nangyari na, gumugulo sa mga apektado. Sa mga nanglulungkot at nagluluksa, sa mga nalilito, may mga taong nawawalan ng focus at pag-asa dahil binuo ang buong daigdig sa paligid ng isang tao. Kung ang taong yon ay mamatay, paano ka na? Kaya ito po mga leksyon na ito ng kamatayan, na isa ring mga leksyon sa atin na huwag masyadong ma-attach. Kasi, paano na? Kung naunahan ka niya, anong gagawin mo sa buhay? Tuloy pa ang buhay kasi hindi ka pa kinukuha ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka pang gagawin, meron ka pang dahilan para mabuhay. Kaya yung mga iba, sasama ako sa hukay, talaga nagpipipigla. Subukan mong bitawan na talaga ang pagkakaiwan sa bunganga ng libingan ni ganun din. Wala pa naman ako nakitang budang tumalon talaga doon sa ilalim. Sasama ako, pero pag binitawan mo, wala pa naman talagang tumalon doon sa loob. No? Mga kaartihan. Dahil siyempre kahit na byuda ka, gusto mo pa rin mabuhay. No? At dapat, gusto mo pa rin mabuhay. Kasi hindi naman kayo pinanganak ng sabay, napangasawa mo, bagamat pinahiram ka ng Diyos ng asawa, nagkaroon ka ng ligaya, pag nabawi, huwag sumama ang loob mo, pasalamat ka at nakahiram kahit sandali. Dapat isip mo, sige, nakahiram na ako, so lian time, malulungkot ako, pero up to a moment only, then I'll pick up my life. Dahil hindi ka pa kinuha eh. So dapat mabuhay ka pa. Paano tayo makikitungo sa kamatayan? Lalo tayong mga anak ng Diyos. Mga nagsasabing nakakilala sa Panginoon. Paano makikipagmabutihan sa kamatayan? Dahil paano ka makikipagyera dyan talaga namang kasali yan sa plano. Unahan ang kamatayan. Preempt death. Lampasan ang makalupang pamumuhay bago pa man sumakabilang buhay. Lumampas sa mga araw-araw na alalahanin. Transcend your earthly existence and begin to live in eternity even while you're still here on earth.
Then when death comes, it will not be a big surprise and you won't have to make a very big adjustment. Unahan ng kamatayan. Mamatay na bago pa dumating ang kamatayan. Anong ibig sabihin? Mamatay sa mga pagpapahirap ng mundo. Putulin ang relasyon sa mga sobrang attachment sa buhay. Nandyan, masalamat. Pero kung wala, pwede rin. May pangarap, salamat. Pero kung hindi natupad, pwede rin at salamat din. May mga pagsisikap, pero kung ang bunga ay hindi inaasahan, salamat pa rin. Tulad ng sinasabi ni Solomon na kamatayan na hindi na sila kasangkot sa nangyayari sa mundo, nandito ka sa mundo, sumasangkot ka, pero hindi sobra. Hindi ka masyadong attached. Galatia 6:14. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito ay patay na para sa akin. At ako na may patay na rin sa mundo. Di po ba yung patay walang pakiramdam? Kahit mo nga yan, anong gawin mo sa kanya, hindi na siya nagre-reklamo. Well, we cannot be totally and completely dead to the world. We can begin an early and an advanced kind of death to the world. Halimbawa, nabigo ka, o hindi ka na masyadong nagluluksa dyan. May hindi nagmahal sa'yo, may nag-ignore sa'yo, hindi mo masyadong iniinda, hindi ka masyadong sensitive, patay ka na sa mundo. Hindi ka nauunawaan ng mga tao, hindi ka nila na-appreciate, hindi mo yun ipagpapakamatay. Dahil patay ka na sa mga ganong feeling. Hindi ka magkaroon ng malaking bahay, malaking kotse, natututo ka makontento kung anong meron ka dahil patay ka na sa mundo. Bagamat, kung nandyan, edi salamat. Kaya napaka-importante sa buhay yung unahan mo yung kamatayan. Huwag mo nang hayaan na pagdating pa lang ng kamatayan, tsaka ka madedetach. Have a healthy level of detachment while you engage life. Actually, it's a challenge. Kung paano natin ibinabalanse na nabubuhay ka ng buong buo ayon sa kalooban ng Diyos, pero patay ka rin sa mga yon. At palagay ko, kung inyong iisipin mabuti, magkakaintindihan tayo sa sinasabi ko. That it's there, if it's not there, then it's not there. That you won't cry over spilled milk. That you will not live your life in regret and worry and anxiety. Mabuhay ka at mamatay, pwede. At ganoon ang itinuturo sa atin ng Biblia. Transcend earthly existence. Pero hindi ka naman magiging yung para mga monks na ayaw ng kumain, sinasaktan ng sarili, dinedeny nila na meron silang katawan, itinatanggi nila na meron silang sikmura, itinatanggi nila na meron silang mata, ayaw na nilang tumingin. Kaya may mga monks na pag lumalabas sila sa kanilang mga monasteryo, nangakapikit, kapit-kapit sila, at isang bata lang ang naglalakad sa harap nila na may maliit na kampanilya para malaman nila kung lulusong, aahon, liliko, ayaw nilang tumingin. May mata pa sila Anong ibig sabihin ng may mata ka pero detached? Naapektuhan ka pero hindi masyado. May dumaan diyang sexy, nakagandahan ka rin pero hindi naman para habulin mo. Meron ka nakitang mga kalungkutan, nalulungkot ka rin pero hindi naman para ipagluksa mo ng todo at tumalong ka na sa bangin dahil sobra ka na depressed. Naapektuhan ka but only up to a point. And that is a very strong sense of protection that spirituality can give to people. Juan 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Siyempre, ito isang talinghaga. Sapagkat dinatnan ng mga disipulo niya si Jesus na hindi pa kumakain, kaya pinapakain siya, sabi niya, ang pagkain ko ay gawin ng will of God. Bagamat alam natin na si Jesus naman ay mahilig din kumain at natawag pa nga siyang matakaw ng mga critics. Ang tawag sa kanya ay glutton. So napaghahalo ni Jesus, yung kanina pa natin pinag-uusapan, engagement with the world and detachment from it. Enjoying the material world and at the same time, being able to survive and still find great joy even though those things are not there. Kaya sabi niya, pwedeng meron, pwedeng wala. That's the balance. So agahan ang makalangit na pamumuhay. Huwag nang hintayin pumunta sa langit para magsimulang magkapakpak at magka-halo. Pwede mo nang simulan yan kung ano man ang ibig sabihin ng talinghaga na yon. Lucas 17:21, at wala rin magsasabing nagsimula na ito, dito o doon, sapagkat ang totoo ay naghahari na ang Diyos sa inyo. Ito po ang sagot ng Panginoon sa mga nagtatanong na kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi naman dumarating yun na parang andito, nandun. Sabi niya, nagsimula na yan. Ang totoo ay naghahari na ang Diyos sa inyo. So nagsimula na ang kaharian ng Diyos. Nandito pa lang tayo, nagsimula na yung langit sa bawat isang tao.
So nasa sa atin na yung kung paano natin papalakihan at i-develop at mabuhay sa dalawang level na nabubuhay ka sa langit dahil nagsimula na at nabubuhay ka pa rin dito. At yan mga kapatid ang malaking hamon kasi meron namang doon na lang sa langit na buhay, dito hindi na. No? Kinalimutan na nandito siya, kinalimutan ng may mga mahal siya sa buhay. Kumaripas na lang sa pagmimisyon, may anak na tao, ang dami pakakanin, nilimot na ang lahat at naglingkod na lang sa Diyos. Paglilingkod ba sa Diyos? Meron kang mga dapat mong gawin dito sa lupa, meron kang mga responsibilidad. So pinaghahalo mo yung dalawa, hindi isa lang. Hindi dito ka lang, wala kang ginagawa para sa langit. Hindi langit na lang, wala kang ginawa para dito. Sabi ni Solomon, a man who fears God will avoid all extremes. At yan kung minsan ang nagiging bunga pag binrainwash mo ang masyado ang tao sa relihiyon. Nabe-brainwash siya na talikuran ang kanyang katotohanan na siya'y buhay dito. Ayaw nang kumain, ayaw na magtrabaho, iniintay na lang ang pagdating ng Diyos sa mga ulap-ulap, nagre-resign sa mga trabaho. Masama ba namang abutan ka ng Diyos na nagtatrabaho? Abutan ka nagkukudkod ng nyog, naglilinis ng kotse, mapapagalitan ka kaya? No? But they suspend life here because they're already there. That's an extreme. Dapat balanse. Colossus 3:1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan nyo ng isip ay mga bagay na nasa langit na kinaroroon na ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. So lagi, kahit sa Bible, very clear and very distinct ang identity ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, ni Kristo at ng Ama sa langit. Kumisan, pati mga Kristiyano, nalilito na, kanino ba nagdadasal? No? Nung ang mga disciples ay nagtanong kay Jesus, turuan niyo po kami magdasal. Anong sabi ni Jesus? Ganito, Our Father who art in heaven. So, ibig sabihin ni Jesus, magdasal sa Ama sa langit. No? Huwag tayong malito tungkol dun. At nagdadasal tayo sa Ama sa langit, sa ngalan ni Kristo. Ang itinuro ni Kristo, magdasal tayo sa Ama. Hindi niya masabing magdasal kayo sa akin. No? Sabi, magdasal kayo sa Ama. Sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. At yun ay dinadasal natin sa kanyang pangalan. So, very clear din, pinapakita yung darating na mga panahon, nando doon si Kristo sa kanan ng Diyos. So, nando na, ituon daw natin ang isip doon. Pero hindi ibig sabihin na mabubulag ka na dito. Pangalawang Korinto 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun pong Pompeii, isang lungsod yan sa Italy na natabunan ng bulkan. Noong nahukayan, libu-libong taon matapos ang mangyari, o daan-daan, whatever, marami pong mga nakita mga tumatakbo na dala-dala nila yung kanilang pera, dakma-dakma nila yung mga gold nila, inabutan na sila ng lahar at doon na sila namatay, na-preserve sila. Yun ang sinasabi ko, kanon masyadong pang dito. Yung iba siguro kaya hindi nakatakbo ng mabilis sa dami ng dala. Masyadong attached. Pero dapat naman siyempre, kung tatakbo kami, dala ka naman kahit konti, dahil paano kung nakaligtas ka na doon sa lahar, wala ka malang maibili ng biscuit. Meron. So a little there, a little here. Balanced life. Ngayon, mga kapatid, kung sakaling dumarating na, tumutok-tok-tok na si kamatayan, di lumipat na lang kung dumating na ang panahon doon sa tunay na kalangitan. In other words, graduate when you must. Kung minsan may mga nagte-text sa akin, Pastor, namatay po si ano, namatay si gano'n. Huwag niyo akong ginaganyan. Sabihin niyo, gumraduate. No? So, kaya nakakatanggap na ako, ay gumraduate si ano, gumraduate si ganyan. Minsan nakatanggap ako ng isang ganon. May kaharap ako sa ko, ay gumraduate na pala si ano. Ano pong course? Si ko namatay. No? Kasi naman yung parang patay, napaka-negative Di gumraduate. Hindi ba graduation lang ang kamatayan? Mula dito sa mundo, lilipat ka sa kabila. No? May tugtog ka pang tatan, tatan, tan, tan. So hindi naman dapat sobrang katakutan yung graduation. Gusto mo nga gumraduate Pangalawang Korinto 5:8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Yun ang nangyayari. Unahan natin ang kamatayan na nakahanda na tayo mangyari ito. Kasi graduation yan. Tingnan ninyo mga kapatid, suriin ninyo ang verse, 2 Corinthians 5:8. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon. So yung inililibing, hindi kayo yun.
Katawan lang yon. Ang ililibing hindi yung nanay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung mahal mo sa buhay. Ililibing lang yung katawan niya. Kasi wala na siya doon. Kaya sabi, malakas ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon kasi may iba tayong tatahanan in the future. Kasi sobra ko minsan nakakatakot yung kamatayan dahil akala mo nga ikaw yung ililibing. No? Sabi pa ng iba, huwag niyo akong ilulubog ha, talagang claustrophobic ako eh. Gusto ko lang yung nakalutang para madaling lumabas. Hindi na nga ikaw yun eh. Yung pa iniisip, paano kaya ang gagawin sa akin? Hindi ba pagka nag-e-empake kayo ng damit, nasa maleta nyo yung damit nyo, sumakay kayo ng aeroplano, dinala ng carousel yung maleta, inilagay sa baggage compartment, hindi naman kayo nasasakal, di ba? Kasi wala naman kayo sa loob ng maleta, damit nyo lang yun. So ganun din yung mga inililibing, hindi naman tayo yun eh. Damit lang ng ating kaluluwa yun. So huwag tayong masyadong matakot sa ganyang mga bagay. Filipos 1:23, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ano naman daw ang pagtatalo? Kasi gusto naman niyang manatili dito para daw maglingkod pa, para may magawa pa. So sa kanya, maparo at maparito, blessing lang yan, pareho lang, magkaiba lang. Sabi kong tutuusin, mas gusto ko pa nga yung pumaroon na kay Kristo kaysa ang kasama ko mga Kristiyano. Di ba? Di hamak namang mas masarap na si Kristo kaysa mga Kristiyano ang kasama mo. Minsan yung mga Kristiyano, pinakamagugulong tao sa balat ng lupa. Walang ginawa kundi mag-away, magtampo, mag-intrigahan, kumisan. Bagamat, hindi yun ang dapat na nangyayari. Minsan ang pinakamasasarap ding samahan ng mga Kristiyano, at yun ang dapat. Pero kahit pagano kasarap ang kasamahan sa Kristiyano, meron pa ba namang dapat pag-aagam-agam kung kay Kristo ka nasasama diretso. Pero siyempre, hindi naman tayo hypocrite. Ayaw pa naman talaga nating mag-to die is gain. Gusto pa nating mag-to live is Christ. Hanggat maaari sana. No? Ganun na lang ang prinsipyo. Habang nabubuhay ka, basta to live is Christ. Pag namatay ako, dito die is gain. Pero saka na lang yun. Total, mahaba naman ang eternity. Huwag nang agahan. No? I think that God has instilled in us the love for life. Kasi kung hindi natin mahal ang ating buhay at gusto natin sumakabilang buhay, kahit siguro mapaupo ka sa isang kumukulong tubig, hindi ka nababangon doon, napahipo ka sa isang plancha, hindi mo naaalisin yung daliri mo hanggang matunaw, nakahawa ka sa kuryente, hindi ka bibitaw, dahil hindi ka takot mamatay. So talagang inilagay ng Panginoon sa atin yung takot din konti sa kamatayan para i-preserve natin yung life natin. No? Kaya yung mga iba dyan na biglang nagkakaroon ng mga anong nararamdaman, nagjejeta, sa takot mamatay. No? Nag-e-exercise, sa kagustuhang habaan ng buhay. So natural yon to preserve life. Pero kung dulo na, di dulo, graduation na, magmarcha. Malaking usapin. Paano pa pakikitungan ng kamatayan, mga kapatid? Huwag laging isipin ang kamatayan. Pag-abalahan at tupagin ang kasalukuyan. Mga ngaral 3:12, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Siguro kung tatanungin tayo, ano ba talaga dapat ang gawin ng tao sa buhay na ito? Ito ang sagot. Sagarin mo ang pwedeng kaligayahan at sagarin mo rin ang lahat ng mabubuting magagawa. Paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At yan na ang buhay. At kung nagawa mo yan, huwag ka namang hinayang. Kung gagraduate ka na, pupunta ka naman sa next. Balanse. Pinagsama si Paul at si Solomon. Si Paul kasi, pag sa kanya ka lang mag-isang nakinig, huwag ka nang mabuhay dito, puro doon na lang sa kabila. No? Si Solomon naman, sabi niya, dito at doon. At mas malaki pa nga ang timbang na ibinibigay ni Solomon, yung dito. Sabi, ang buhay ay lasapin. Maiksi yan. Pitasin ang mga bunga ng iyong pagsisikap. Enjoy life with your wife. Yung mga sinasabi ni Solomon, siyempre, hindi naman natin paglabanin dapat yan. Galing sa iisang Biblia. So, anong gagawin mo? Balansihin mo sila. So, enjoy the maximum enjoyment in life. Do the maximum good. And when your time comes up, march to the tune of Aida and graduate. So sa buhay, magtrabaho, mamunga, maglingkod sa Diyos. Mamatay na lang kung kailangan na talagang mamatay na. Hindi yung hindi ka pa namamatay, wala ka nang inisip kundi yun. Cross the bridge when you get there. At paano pa po makikitungo sa kamatayan? Mamuhay ng ganap. Kahit pa nga mamamatay din. Kahit naman alam nating magugutom din tayo ulit, di ba kumakain tayo?
In fact, alam nga natin magugutom tayo ulit, kaya tayo kumakain eh. Kahit naman alam mo, nadudumi ka rin, di ba? Daliligo ka rin. Hindi mo naman sasabing, dudumi rin ako mamaya, hindi dala ako maliligo. So, ganun din yun. Mamamatay din lang tayo, huwag na tayong mabuhay. Mali. Mamamatay ka nga, kaya dapat habang hindi ka pa namamatay, mabuhay ka ng todo. Para wala kang sukat, pagsisihan at panghinayangan kung darating na yon. Have a full life like Jesus. Lucas 2:52. Patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Yung complete development. Lumaki siya physically, lumawak ang karunungan intellectually, naging kalugod-lugod sa Diyos spiritually at sa mga tao socially. A complete and a balanced life modeled by Jesus. So much can happen in a lifetime. Maiksi ang buhay, subalit mahaba na ito para gawin ang napakaraming bagay. Magplano na parang mabubuhay ng napakatagal, pero mamuhay na para bang bawat araw ay katapusan na. Plan as if you would live very long, live as if each day was your last. Because it just might be your last. So ang maganda niyan, hindi yung isinasara ang araw na meron kayong utang. Bago matapos ang isang araw, in fact, sa lalong madaling panahon, kung meron kayong dapat sabihin sorry, mag-sorry na. Kasi baka bigla kayong mamatay kung kailan pa kayo nag-aagaw buhay, di na makahinga, at saka humihingi ng tawad. Pang pelikula lang yon. Dapat humingi na ng tawad habang may boses pa kayo. O kaya magpatawad na. Hindi yung kinamatayan mo na yung galit mo sa tao. Malay mo, bigla kang kainin ng lupa, hindi ka na nakapagpatawad. Magpatawad na agad, huwag nang tagalan. Kung meron kang dapat ibigay sa tao, ibigay mo na. Meron kang utang na loob na susuklian, suklian mo na, huwag nang tagalan. Para kung namatay yung tao, wala kang pagsisisi. Yan mga anak, mag-entrega na kayo ng uso sa mga magulang nyo para hindi kayo ngungoy sa puntod. No? Kung kailan buhay yung mga magulang nyo, hindi yung mapadala ng prutas. At kung kailan may sakit na, tsaka nyo papadala ng lahat, bantay lang ako makain. Kupas-kupas na yung damit ng mga magulang nyo, hindi nyo ibili ng maganda, tapos pagka ibinurol, ang ganda-ganda, may sequence pa. Bakit hindi nyo ipahayag habang buhay sila? Bakit kailan na nag-aagaw buhay, malabo na ang mata, tsaka nyo pa itutur? Diba? Kailangan mahalin na agad. Whatever good you have to do, do it now, because the person might die any moment, or you might die, and in both cases, sayang. Kaya hindi maganda yung tatanim kang sama ng loob. Alisin mo agad yan. Kasi nakaka-apekto sa'yo at doon sa kinakasamaan mo rin ng loob. Magplano na parang ikaw ay matagal mabubuhay. Magtayo pa tayo ng tindahan, magganito pa tayo. Yung mga iba, magtanim pa tayo ng mga prutas. Sabi, hindi mo na makakain ang bungan yan. Malapit na tayong gumraduate. Aba, malay mo humaba ang buhay natin. Diba? At saka, di kakainin ng iba. Yung magplano ka na parang, haba-haba pa ng buhay. Pero ang pakikitungo mo sa kapwa, sa sarili at sa Diyos, yung para bang ito na yung huli.